Sino ang pwedeng maging alagad? Maligayang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Leonardo ng Noblac. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo. Habang naglalakad ang napakaraming tao na kasama ni Jesus, humarap siya sa kanila at sinabi, "Kung may dumating sa akin na di nagtatakwil sa pag-ibig sa kanyang ama at ina, at asawa, at mga anak, at mga kapatid na lalaki at babae, at maging sa kanyang sarili, hindi siya pwedeng maging alagad ko. At hindi pwedeng maging alagad ko ang di nagpapasan ng kanyang krus sa pagsunod sa akin. At paano kung may magbalak magtayo ng silungan ng bantay sa bukid? Di ba't uupo muna siya at tatantyahin ang gastos para malaman kung may sapat siya para maipatapos yon? Sapagkat kung mailagay niya ang pundasyon at hindi naman niya yon maipatapos, pagtatawanan lamang siya ng lahat. Kaya na nagsimula magtayo at hindi na maipatapos. At paano kung may haring nakikipagharap sa ibang hari? Di ba't uupo muna siya para mag-isip kung kaya niya at ng 10,000 kasama niya na harapin ang dumarating na may 20,000? At kung hindi naman, malayo pa ang isa, ay magpapadala na siya ng mga sugo para makipag-areglo. Gayon din sa inyo. Hindi pwedeng maging alagad ko ang di tumatalikod sa lahat sa kanya." Maraming pagsubok ang dumarating sa ating buhay. Merong malaki at meron din namang maliit. Pero malaki man o maliit, ang bawat pagsubok ay may katapat na lakas na nanggagaling sa Diyos. Dahil hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kapanalig, ang krus ang tanda ng pagiging alagad ni Jesus. Kaakibat ito ng buhay Kristiyano. Kumakatawan ng krus sa mga pagsubok, pagpapakasakit at paghihirap. Hindi masasabi ni Numan na isa siyang Kristiyano kung hindi siya willing na sumunod sa yapak ni Kristo at pasanin ang krus niya. We live in a society where suffering and trials are frowned upon. Most of us want an easy life, no suffering or inconveniences. Kaya nga, masasabing ang generation natin ngayon ay instant and painless generation. We want everything instant. No effort, no inconveniences, everything quick and painless. Ang ganitong klaseng attitude at kaisipan ay maaaring okay at naaangkop sa ilang sitwasyon at pagkakataon. Pero, when it comes to the practice of our Christian faith, hindi natin ito maia-apply. Sabi nga ni Jesus sa mabuting balita ngayon, ang sinumang hindi magpasa ng krus at sumunod sa Kanya ay hindi pwedeng maging alagad niya. Ang pagpasa ng krus at pagsunod sa mga yapak ni Kristo ay isang lifetime commitment. Pwede itong humantong sa pag-give up ng ating mga inaasam, mga pangarap, ari-arian at maging ang sarili nating buhay. Napakalaking hamon ito para sa ating lahat, di ba? Kung itinuturing nating tayo ay followers and disciples of Jesus, how do we respond to this challenge? Manalangin tayo. Panginoon, nais naming sumunod sa iyong mga yapak sa kabila ng maraming abala na dala nito. Panatilihin mo kaming matatag sa pananampalataya at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa na dumarating sa amin. Tulungan mo kaming pasanin ang krus sa aming balikat nang may ngiti sa labi at pagmamahal sa aming puso. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aming misyon. Subscribe, like and follow Paulines
sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ng lahat ng mga banal para sa mga minamahal nating mga yumao. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen.